So, yung UE at saka UST kahapon. So, may nakita tayong malaking pagbabago dito sa UE. Under Coach Jack Santiago na dating assistant ni Coach Franz Pumaren. Na alam naman natin ay nakagawa ng kasaysayan sa DLSU. Naging disruptive itong UE. Pumipressure sila, dumidiin talaga sila sa depensa, then puro turnover. Noong nangyari doon sa game, nagkaroon ng 8-0 start. So nahirapan yung UST na makaset ng kanilang offense dahil sa depensa nitong UE Red Warriors. At saka itong si Popoway, yung kanilang yung kanilang import o yung kanilang foreigner student na minsan nag-lead ng pass break Siya mismo yung nagdadala ng bola at saka pumipinish ng pass break. So humabol naman yung Uste, no? Hindi naman natambakan yung Uste, humabol, pero hirap ka talaga kapag ang kalaban ay nakapuhunan ng magandang lamang. Kasi mapupwersa ka humabol. Although naging palaban yung Uste, kaso kakapusin talaga sa bandang dulo. In other words, parang naunahan ng UE ang UST. So, gaya nung sabi ko kanina, hindi porket may ball movement ka, kaya nung kay Pido, diba may sistema yun. Pero, naunahan, diba? Kasi pag naunahan ka talaga dun sa depensa lalo na yung mga bumabantay na mga player na malalaki, na mahahaba ang galamay, kagaya nung nakalaban ng Gilas kahapon. Yung UA kasi, pagka dumepensa sila, takbo. Diba? Nagseset lang sila ng half court kapag nakababa yung UST, pero pag hindi nakaset yung depensa, then pag naagaw nila, takbo agad, hindi na nila pinapaset yung UST. Kaya sila nakapuho na ng magandang lamang. At ang gagawin lang ng UST, maghabol buong laro, which is hindi naman lagi nagre-result sa panalo. Mayroong game na mananalo ka, pero hindi parati. 90% o 95% of the time, pag maganda yung start ng kalaban mo, matatalo ka talaga. So, yun lang.